On natin ignition para gumana yung SIM-TAC. Ang gagawin natin, combination siya, button combination, left, right, center. So pag ginawa niya yun, yan, magbi-blink siya, yan o, hazard. Then may 40 modes ito para mag-toggle siya sa mga different modes. Ganun lang ulit, left, right, center. Ano siya, yan, magbabago yung mode ng blink. Alright, yun, Sabado na naman. Mayroon na naman tayong bagong item dito. Ito yung SIM-TAC Hazard Flasher Relay. Ikakabit natin sa ating KTM 390 Adventure. Sabi ng seller, ito kasi nabili ko sa Shopee. Nagtanong ako sa seller kung plug and play ba ito sa KTM 390 Adventure na 2021 model. Sabi niya oo. Ngayon, okay, sige, in-order ko. Then nung dumating, nung chinek ko, ito yung laman ng box. Yung mismong SIM-TAC na module. Ito ay yan, plug and play multi-mode hazard flasher. So may 40 patterns, active memory. So ibig sabihin kung ano yung huling mode na ginamit mo, pag on mo ulit, dun ulit siya. Waterproof, plug and play, AutoCAD. Okay. So yung model niya is BK20SL. Yan, 25 watt times 2. Ibig sabihin dalawang signal light yung kakabitan natin, left and right. Kasama sa box niya is ito, foam. Yan. Yun. So, meron siyang dalawang SIM-TAC sticker. Ito pa isa. Yan, sticker. Then, itong warranty card. Baka hindi naman gagana dito to, pang India lang yata. Kasi imported to from India. Then, ito, cable tie. Pero yung seller na binalan ko na ito, Philippines na, sila lang nag-import from India. And then ito, yung sticker model. Okay, so dito tayo sa module. Ito, yung green, at makikita niyo dito yung green at saka gray. Ito yung port ng signal light. So yan, may female and male yan. Yung dulo ng mismong signal light, ito. Ibig sabihin, i-connect nyo yun dito. Kung green yung dulo nun, green din dito. And then sa gray naman, gray din dito. Pero ito kasi ganitong male, ito yung galing sa linya ng motor. And then itong pula, ito yung hindi plug and play sa atin. Kasi ito, kung dumating ito, tinignan ko, walang ganitong port yung KTM 390 Adventure. Ito pala is pang BS6 which is yung mga Dominar, mga KTM na Duke. Yung may may plate light. Kasi yung plate light nila, dito din ko connect, yun yung kukuhanan ng power. Kasi pag on ng susi, bukas din yun eh. Kumbaga accessory line din siya. Ang gagawin natin dito, gagawin ko dito, since hindi siya plug and play, i-modify ko na lang yung connector. Pero hindi ko gagalawin to, magagawa na lang ako ng sarili kong connector. Siguro bibili ako ng ganito, para kasi ito yung input eh. Yung female, ito yung input. Female kasi butas yung bilog yan eh. Yan o, female yan. Ito yung male kasi yung nandito yung pantusok. Ito yung tutusukin niya. So yung female. Dito yung input. Kasi ito yung palabas papunta ng plate light. So ngayon tetestingin natin. Kakabit ko dun sa motor. At tetestingin natin kung gagana. Bago ko hanapan ng connector ito. Right, dito sa motor natin para ma-access natin yung signal light. Dito tayo sa likod. Sa rear. Tatanggalin natin yung upuan. Dito tayo sa likod magko-connect. Nandito kasi sa ilalim nito yung signal light connector at yung accessory line connector. Ang gagawin ko, tanggalin muna natin yung upuan ha. Yan, so ang gagawin ko, tatanggalin ko muna to. Ilang tornilyo ito? Isa, dalawa. Ito kasi yung lock eh. Pwede namang hindi tanggalin to, pero mas maganda kung tanggalin na rin kasi dalawa lang naman tornilyo siya para mas, yung galaw ng kamay hindi hassle. So ito, tanggal. Ito, tanggal. Bali, ito yung objective natin na tanggalin. Itong plastic na to. Itong sahig, hindi naman natatanggal to eh. Kasi diretso yan sa tapaludo. Ito yung tatanggalin natin. Okay. So
So yun, natanggal ko na. Ito yung tornilyo dito, dito, tsaka dito. Itong dalawa. Ang susunod natin tatanggalin is itong sa fuse. Kasi, yan. Pipitikin lang natin to. Kasi naka-hook lang naman to eh. Aangat mo lang ng konti ito. Then, hilahin natin yan. Hilahin natin ito. Yan, so tanggal na siya. Hihilahin na natin ito ngayon. Dahan-dahan lang kasi itong wire na to, yung kulay pula, kailangan natin ipasok. Tanggalin natin itong cover ng starter. Yan. Iangat na lang natin to. So pa natin sumabit. Up. Yan. Yun. Yan. So, yan. Tanggal na. Okay. So dito sa loob, andito yung ito. Kanina pinakita ko sa yung connector doon sa SIM tack. Dito yun, ayan. Ayan o. Yung signal light natin, left ang green, right ang green. Pag tinanggal natin to, ito yung dito sa motor. Ito yung connected sa relay, sa flash relay o kung saan man siya. Yan yung output, papunta dyan sa galing sa motor. Ito naman yung input, papunta sa bumbilya. Direkta yan dito. Yan, signal light. So dito natin kukunik yung SIM tack and then kuha tayo ng accessory wire dito. Ito, accessory wire din to. Ito naman, may makita kayong dalawa dito. Ano number nito? 2.2 sorry, 2.1 and 2.2. So ito accessory line na to. Ano to? Always on. Direkta battery to, hindi to pwede. So ito isa, accessory wire na 2.3 and 2.4, ito pwede to. Kaso ginamit ko na siya eh. Ginamit ko na siya sa, ayan, nilagyan ko na ng tape yun. Ginamit ko na siya for auxiliary light and yung loud horn. O hindi na yan pwede. Meron pang isa, ito naman. Nakaiba yung connection niya, ganyan. Parang T siya. Yan. Ito, accessory wire to. Pwede dito. Dito tayo kukuha ng power. Yan. So kung makikita nyo kasi yan yung mga wiring harness na ginawa ko. Para yan sa aking accessory lights at horn. Ito yan o. Yan, cello. Up. Yan, dalawa. Yun, ito. Tsaka ito. Magkabilaan yan. Yan o. Yan, loud horn natin. Yan. Ngayon, ang gagawin ko, testingin ko muna to. Pag gumana, saka natin i-fix. Yun, so para matest yung SIM tack natin. Ito yung module. Third flasher module. Since hindi ito plug and play dito sa ATM na 390 Adventure, pang BS6 ito eh. Dominar, Duke. Yung may mga yung may mga plate light. Wala kasing dito eh, plate light. Diretso tail light. Ang ginawa ko para matesting, lalagyan ko na lang muna ng wire dito. Ito kasi yung input ng power. Tapos ito naman yung palabas papunta doon sa plate light. Wala tayong plate light. So dito muna natin sa input. Yan yung input natin is red and black. So yung red is positive. Ito, kakanik natin sa accessory line positive. Yung negative natin is ito. Negative natin sa accessory line. And then kung natin ignition, para gumana yung SIM tack, ang gagawin natin, combination siya, button combination, left, right, center. So pag ginawa niyo yun, yan, magbiblink siya, yan o, hazard. Then may 40 modes ito, para magtoggle siya sa mga different modes. Ganun lang ulit, left, right, center. Yan na siya. Yan, babago yung mode ng blink. So para bumalik naman sa previous mode, ang gagawin nyo lang, baliktad naman ang sequence. Right, left, center. Babalik siya ngayon sa previous mode. Yan. Para patayin naman yung kanyang hazard, pili lang kayo sa either left or right. One click lang. Let's say left. Magno-normal siya. Normal blink. Yan, mawawala yung sa kabila. Yan. Then,
Center. Yan, patay na siya. Wala na. Yun lang. Ganun siya patayin yung SIM-TAC natin na hazard flasher. Ayun, so eto na, nagawan ko na ng paraan yung ating SIM-TAC, no, na flasher relay. Ito kasi wala talaga akong makitang ganitong socket. Kahit sa Shopee, Lazada, Temu, wala. Nag-ikot na ako ng mga auto supply, wala talaga. So ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung sa input na connection. Then dinugtungan ko ng ganito, ang spade connector para dun sa kanyang accessory line. So ikakabit ko na to ngayon at pa-fix ko na para ma-finalize na to. Ayan na po yung ating finished product. So ayan na, ibalik ko na lahat. Yung tornilyo dito, tsaka dito. Ayan. Yung dalawang tornilyo din dito. At ito na. Ito na yung SIM-TAC. So dito ko na siya nilagay. I-cable tie ko na lang to para hindi siya gumalaw-galaw. Yun lang. Thank you.